We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Sauna Regasang. Tumama ang magnitude 5.9 na lindol sa silangan ng Lubang Island sa Occidental Mindoro 4:23 p.m. kanina. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 79 kilometers. Naramdaman din ang lindol sa iba't ibang lugar sa Southern Luzon. Sa Batangas City, isa-isang nagsilabasan ng ilang mga estudyante sa isang kolehiyo, maging ang mga empleyado ng City Hall at ilang establishmento sa lungsod. Matapos ang ilang minutong pagyanig, muling pinabalik sa mga gusali ang mga empleyado at estudyante. Ayon sa PHIVOLCS, inaasahan ang posibleng aftershocks. Inaalam pa ng mga otoridad kung magkakaroon ng danyo sa mga establishmento sa lungsod. Paalala naman ng otoridad na maging alerto at huwag kalimutan ang drop, cover and hold tuwing nakararanas ng lindol. Tumaas ang presyo ng ilang isda sa Batangas City Old Market, kaya daing ng mga tindera ang matumal na bentahan. Posible namang epekto ng panahon at ng ipinatutupad na seasonal closure ang taas presyo sa isda ayon sa pamunuan ng pamilihan. Alamin niya sa report ni Denise Abante. Halos wala pa raw bawas ang mga panindang isda ng tinderang si Rosalie ng Madatnan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog pasado 1:00 ng hapon kanina. May ilang araw na rin daw na matumal ang nararanasang benta sa pamilihan. Wala naman daw silang magawa sa presyo dahil sila naman ang maaapektuhan. Ganun din po, kung ano pong lakad, ganun din. Pinapatawad po namin kahit konti para po makabili sila, para mapagbigyan po namin ang aming customer. Tingin ng pamunuan ng pamilihan posibleng epekto umano ng kakulangan sa supply ng isda. Idagdag pa ang pagbabawal sa panghuhuli ng ilang mga isda tulad ng galunggong at matambaka, bunsod ng umiiral na season closure sa karagatan ng Batangas. Tayo walang isda kasi bigat taghangin, taglakas. December ngayon, tsaka may part ng lugar na hindi pwedeng manghuli sa December. Nasa palengke ngayon, so makikita mo, mataas din naman siya kasi may process. Sa ngayon kasi, nasa 10 hanggang 20 piso ang itinaas sa presyo ng isdang mabibili sa Batangas City Old Market. Mula sa 180 pesos per kilo, nasa 200 pesos na ngayon ang tambakol. 180 pesos na rin ang gulyasan na mula sa dating 160 pesos. Dahil sa tumal ng benta, wala na raw magawa ang tinderang si Madeline kundi ibaba ang presyo, maubos lamang ang paninda. Mahirap na raw kasing ibenta kapag umabot na ng kinabukasan ang mga paninda. Wala, binibigay din ng murang isda. Basta maubos lang isda, kaya para hindi mabukasan. Minsan napangit ang isda, mahirap na pagbili. Mahina, walang mamimili. Umaasa naman ang mamimiling si Aling Tess na magkakaroon pa ng pagbaba sa presyo ng mga nabibiling isda sa pamilihan para madagdagan naman ang kanilang maiihain para sa pamilya. Wala akong magagawa, yun ang kanilang dala sa pagtaas Kung kailangan, hindi ka bumili, kailangan. Sana po'y bumaba lahat ng mga paninda ng makapamili ang mga tao. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ipinatupad ang 20 centavos hanggang 30 centavos sa dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw, December 5. Kanya-kanya namang diskarte ang ilang motorista para makatipid sa konsumo ng langis. Narito ang report ni Hazel Alviar.
Ipinatupad ngayong araw ng mga kumpanya ng langis ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. 30 centavos kada litro ang dagdag presyo sa gasolina at 20 centavos naman sa kerosene, habang 30 centavos kada litro naman ang bawas presyo sa diesel. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang bahagyang pagbaba sa presyo ng diesel ay dahil pa rin sa malaking inventaryo ng langis sa Amerika. Pero nakaapekto pa rin daw sa presyo ng world market ang ipinatutupad na voluntary cut sa langis ng mga bansang miyembro ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC, kaya mataas ang presyo ng gasolina. I-expect up to the first quarter of 2024. Saka yung pong nangyaring storm sa Black Sea na nag-disrupt yung supply ng produktong petrolyo. Ang mga pumipilang driver na nagpapakarga ng langis sa gasolinahang ito sa Batangas City, kanya-kanyang diskarte na lang dahil nasa 59 pesos 30 centavos ang presyo dito ng diesel at 62 hanggang 63 pesos 4 centavos naman ang gasolina. Mag-Monday, kailangan na magpagas at siya'y tataas. Papagas na agad. Pero kung bababa siya ng Tuesday, hindi muna magpapagas. Ganun lang. Ang tricycle driver na si Mang Narciso, hindi raw nagpapa-full tank dahil nakadepende raw sa kanyang kita sa pamamasada ang kanyang pinapakargang gasolina. Kasi sobrang mahal ng gasolina eh. Pag kumita ng kaunti, di saka na uli. Pagka malapit na maubos. Tsaga-tsaga na lang para kumita din. Samantala, wala namang naitalang paggalaw ngayong buwan sa presyo ng mga liquefied petroleum gas o LPG ayon sa DOE. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alvior, Balitang Southern, Tagalog. Arestado ang 27 anyos na lalaki matapos saksakin ng kainuman sa Batangas City. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Arestado ang 27 anyos na construction worker na si Jeric Magtipon, tubong Katanawan, Quezon at kasalukuyang nanunuluyan sa Barangay San Isidro, Batangas City matapos saksakin ang kapwa construction worker na si Jonel Panganiban, 25 anyos. Sa investigasyon ng pulisya, nagiinuman ang dalawa sa kanilang barracks nang magkaroon ng alitan na nauwi sa pananaksak. Nagkaroon ng alitan doon sa inuman. Matapos yon, itong ating biktima ay pumasok na ng kwarto. So, nangyari, sinundan ng sospek at doon sinaksak. Matapos masaksak, yung sospek natin umalis na. Naglakad lang palayo dahil sa responde ng ating kapulisan, nagawang mahuli yung sospek dito na sa kabilang barangay, sa Barangay Lipu pa rin, Batangas City. Sugat sa tiyan at kaliwang kamay ang tinamo ng biktima na agad isinugod sa ospital at patuloy na nagpapagaling ayon sa pulisya. Narecover naman ng pulisya ang ginamit na patalim ng suspect. Sa follow-up operation ng pulisya, nahuli ang suspect na ngayon nahaharap sa kasong frustrated homicide. Depensa niya sa insidente. Kasi mapatawad niya ako. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang biktima. Abiso ng pulisya sa mga residente. Kung magiinom ay ilagay natin sa tamang lugar yung ating pagiinom at wag natin daanin sa init ng ulo. Ika nga mag-inom ng tama lang upang hindi magkaroon ng problema. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. Inaasahang makalalaya ang nasa 5,000 persons deprived of liberty sa buong bansa ngayong Disyembre. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Maagang pamasko ang nakaabang sa mga persons deprived of liberty o PDL sa buong bansa. Nasa 3 hanggang 5,000 bilanggo kasis, iba't ibang piitan sa bansa ang inaasahang mapapalaya ngayong buwan ng Disyembre. Magandang balita rin ito para sa mga pamilya at kaanak ng mga PDL sa labas ng piitan. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology BJMP Chief Jail Director Ruel Rivera, isasagawa ang release sa mga inmates ilalim ng Good Conduct and Time Allowance o CGTA. Nakapaloob ito sa RA 10592 o CGTA law na nagmamandatong bigyan ng mas maigsing jail time ang mga PDL na nagpapamahal sa mga magagandang pag-uugali habang nasa loob ng piitan. Nabibigyan din ng CGTA ang ilang bilanggo na aktibong nakikiisa sa programa ng BJMP. Ayon kay Rivera, umaabot sa mahigit 74,000 mga PDL ang napalaya na mula January hanggang October 30 ngayong taon batay sa inilabas na court order. Ang CGTA daan din daw para ma-decongest ang sitwasyon ng mga bilangguan sa bansa. Mensahe ng BJMP sa laya o lalaya pang mga PDL, huwag sayangin ang pagkakataon para makapagbagong buhay. Gawin anilang makabuluhan at kapaki-pakinabang ang mga oras sa labas ng piitan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.
Kasamang iprinosisyon ng canonically crowned image ng La Immaculada Concepcion de Batangan sa 42nd Intramuros Grand Marian Procession sa Maynila. Ipagdiriwang naman ang kapistahan ng Immaculate Conception na Holy Day of Obligation ng mga Katoliko sa December 8. Narito ang report ni Denise Abante. Bit-bit ang kani-kanilang mga dasal, pasasalamat at hiling. Mahigit 300 deboto mula sa Batangas ang dumayo nitong linggo sa Intramuros sa lungsod ng Maynila upang samahan at iprosesyon ang 155-year-old original and canonically crowned image ng La Immaculada Concepcion de Batangan ng Minor Basilica of the Immaculate Conception and Archdiocesan Shrine of Santo Niño ng Batangan. Ang birhen ang kinikilalang reyna ng lungsod ng Batangas. Kabilang ang imahen sa mahigit 50 canonically crowned images ng Birheng Maria mula sa iba't ibang parte ng bansa na nakiisa sa 42nd Intramuros Grand Marian Procession o ang IGMP. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na kasamang naiprosesyon sa IGMP ang imahen. Samantala, kasama ring iprinosesyon ang imahen ng Santo Niño ng Batangan upang bigyang diin ang debosyon at paniniwala ng mga debotong Batanggenyo na kapag nagdarasal, hindi pwedeng naiiwan ang isa, na nangangahulugang kapag nagdasal sa La Immaculada Concepcion de Batangan, nagdarasal din sa Santo Niño ng Batangan. Bukod sa banda o musiko na tumutugtog sa prosesyon, may ilang kabataan ding nagsasayaw ng subling talumpok, isang sayaw panalangin ng mga Batanggenyo na pagpaparangal at pasasalamat sa Santo Niño ng Batangan at Mahal na Birhen. Tampok din ang estandarte ng 2 poon. Pinangunahan ang delegasyon mula sa Basilika ng Samahan ng Cofradia de la Immaculada Concepcion de Batangan. Personal namang dumalo sa aktibidad ang rektor at kura paroko ng Minor Basilica ng Batangas City na si Father Angel Marcelo Pastor. Taunang isinasagawa ang IGMP na kilalang pinakamalaking pagtitipon ng mga canonically crowned image ng Birheng Maria sa Pilipinas tuwing unang linggo ng Disyembre. Samantala, ngayong darating na Biyernes, December 8, ipagdiriwang ang kapistahan ng Birhen sa Batangas City na isa ring special non-working holiday sa buong bansa bilang paggunita sa kapistahan ng Immaculate Conception. Itinuturing din ang petsa na Holy Day of Obligation o Pistang Pangilin ng mga Katoliko. Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa pool sa CCTV ang pamamaril sa isang tauhan ng isang cafe sa Daet, Camarines Norte. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Mag-alas 8 ng gabi noong Biyernes nang pumasok ang isang lalaking nakasombrero at face mask sa isang coffee shop sa Daet, Camarines Norte. Nagpanggap itong customer at kunwaring nag-order na kaagad namang ipinaghanda ng 22 anyos na empleyado. Maya-maya pa ay naglabas na ng baril ang nagpanggap na customer, saka ito pinaputukan ang biktima ng 3 beses. 2 tama ng bala ng baril sa kanyang likod at isa sa mukha ang tinamo ng biktima. Hindi pa ganun ka-stable ang condition at ano pa siya, nasa naka-oxygen pa din siya, na kumbaga may life support pa din. Vital din ang naging tama niya. Sa imbestigasyon ng pulisya, matagal na umunong nakakatanggap ng death threats ang biktima. Wala siyang masabi kung saan galing o sino ang nagbabanta sa kanya. Malaking possibilities na kilala niya. May persons of interest na at may tinitignan na ring motibo ang Daet Municipal Police Station sa pamamaril. Naipakita na raw ng pulisya sa biktima ang mga larawan ng mga taong kanilang iniimbestigahan. Subalit dahil hindi pa ito makapagsalita, bigo pa silang makakuha ng kasagutan. Sa kasalukuyan ay nananatili sa ICU ang biktima at bantay sarado ng kapulisan. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Naghahanda na ang Simbahang Katolika para sa pagsisimula ng Simbang Gabi o Misa de Gallo na sumisimbolo sa pagnonobena sa Mahal na Birhen at paghihintay sa pagsilang kay Jesus. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ivy, dito sa Batangas City, kapansin-pansin ang maaliwalas na harapan ng basilika dahil sa paglilinis ng ilang mga sanga ng puno. Ayon sa pamunuan ng simbahan, bahagi ito ng kanilang paghahanda para sa nalalapit na Simbang Gabi na gaganapin sa December 15.
Puspusa na ang pagsasaayos at pagkukumpleto ng mga dekorasyon sa ginagawang bilin ang ilang mga kawani ng St. Mary Euphrasia Parish sa Batangas City. Ito ay bilang paghahanda para sa nalalapit na simbang gabi na gaganapin sa December 15 o Misa de Gallo na gaganapin naman sa December 16 ng madaling araw. 9 na araw bago ang kapanganakan ni Hesukristo. Para sa mga Katoliko, ang 9 na gabing pagsimba ay sumisimbolo ng pagnunubena sa Mahal na Birheng Maria at paghihintay para sa Paskong pagsilang ng Panginoon. Ang simbang gabi ay mahalaga in the sense na una, ay ito'y naging tradisyon sa atin. Ginamit din ito para magkaroon tayo ng tinatawag na novena, 9 days, o para ihanda ang sarili, ang mga parokyano sa tinatawag na celebration of Christmas. At ito'y parangal sa Mahal na Birheng Maria. Para sa 96 anyos na si Aling Dominga, mahalaga ang pagsimba dahil dito niya nasasabi sa Panginoon ang kanyang mga kahilingan para sa sarili at para sa pamilya. Isa rin daw kasi sa nagpapalakas sa kanya ay ang pagdarasal sa Panginoon. Babagyan pa ng mahabang buhay para makita pa mga apo. Kalubang pa nga ng mahabang buhay, malakas ang katawan. Hindi niya kakasakit. Hinihikayat naman ng Kura Paroko ng St. Mary Euphrasia Parish ang mga Katoliko na hindi lamang tuwing simbang gabi dumalo sa misa, kundi pati na rin sa araw-araw na misa sa mga parokya. Ilan daw kasi sa pinaniniwalaan ng ilang Katoliko ay ang pagbuo ng 9 na gabing pagsimba ay maisa sa katuparan ang kanilang mga kahilingan. May mga nangyayaring ganon. It's your way of making the sacrifice, and maganda naman talaga kapag nag-grant yung petition mo to make that sacrifice worthwhile because you are expecting something. Pero sana hindi yung laging ginagawa mong kondisyon sa Diyos na, ay, ako'y nagsimba ng 9 na gabi, i-grant mo ang aking wish. Hindi ganun. Para kay Azel, bagamat minsan ay nakakaligtaan niya ang pagsimba, palagi naman daw niya isinasa puso ang mga aral ng Panginoon. Paraan na rin daw nila ang pagsimba para makasama ang pamilya. Makakapagbuklod-buklod po ng makakapagbanding din po. Minsan po nakakaligtaran na rin po. Pero ngayon pong darating ay susubukan po talaga. Una-una po, malusog na pangatawan sa pamilya po namin at malayo po sa anumang sakit. Bagamat hindi pa nagsisimula ang simbang gabi, nakaantabay na rin ang ilang kapulisan sa simbahan para sa seguridad at kaligtasan ng mga deboto. Ivy, huwag na raw magtaka ang publikong mga tao sa ilang mga naka-deploy na mga kapulisan ngayong holiday season dahil bahagi ito ng police visibility ng PRO Calabarzon. Paalala nila sa mga residente na aalis at mamamasyal na huwag nang magdala ng mga importanteng gamit at alahas na magiging takaw pansin sa mga kawatan. Yan muna ang latest mula rito sa Batangas City. Balik sa'yo, Ivy. Maraming salamat, Denise Abante. Mga kapuso, sabay-sabay nating abangan ang pinakahihintay na tapatan sa finals ng NCAA Season 99 Men's Basketball. Bukas, December 6, alas 2 ng hapon, matutunghayan ang pagsisimula ng Best of 3 Series at ang muling paghaharap ng dalawang koponan na umangat ngayong season, ang Mapua Cardinals at San Beda Red Lions. Sino kaya sa dalawang koponan ang mananaig? Magpatuloy kaya ang pagiging nasa tuktok ng Mapua Cardinals o magkaroon ng pagkakataon ng San Beda Red Lions na patunayang muli ang kanilang sarili? Huwag palampasin, bukas na yan live sa GTV. Tunghayan ang kauna-unahang Festival of Lights na isinagawa sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Silipin yan sa report ni Hazel Alviar. Nagliwanag ang Roy Padilla Senior Memorial Park sa bayan ng Jose Panganiban, Camarines Norte matapos na pasinayaan ng lokal na pamahalaan ang kauna-unahang Community Christmas Lighting Competition o mas kilala sa tawag na Festival of Lights. Nasa 11 civil society organizations ang lumahok sa naturang paligsahan kung saan nagkamit ng 3,000 pesos hanggang 15,000 pesos ang mga nanalo. May consolation prize pa rin naman sa mga hindi pinalad kaya't walang umuwing luhaan. Ngayong taon, para sa masaya at nagniningning na Paskong Mambulenyo, 11 recognized organization ang sumali sa pa-contest na ito. Natutuwa kami, lalo na ang aking fraternity na kinabibilangan na na-acknowledge din kami. Kaya tulong kami ng aming municipal para makatulong din sa pagpapaganda at pagpapaayos ng aming bayan. Ang inang si Emily, dinala pa ang kanyang mga anak upang masilayan at makapag-picture taking sa bawat pailaw. Napakaganda po, napakasaya. Tingnan mo po kahit maulan, nandito yung mga tao. First time po na may ganitong
kompetisyon. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Jose Panganiban, ang Patimpalak ay bahagi ng pagkilala sa ambag ng mga organisasyon sa bayan. Bukod sa Festival of Lights, pinailawan din ang munisipyo ng naturang bayan hanggang sa baywalk at parke na talaga namang nagbibigay buhay tuwing gabi. Simbolo raw ng mga pailaw na ito ang pagsasama-sama ng bawat pamilya sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan. Yun naman talaga ang aim ko dito. Kahit na maraming pagsubok, maraming pinagdadaanan ang bayan ng Jose Panganiban, ang mga bawat pamilya. Pero sama-samang mag-celebrate ang mga taga-Jose Panganiban. Magtatagal ang pailaw hanggang sa magtapos ang holiday season sa pagpasok ng taong 2024. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Binulabog ng isang bomb threat ang isang elementary school sa Pangi, Laguna kaninang umaga. Ayon sa pulisya, isang printed letter na naglalaman ng bomb threat ang napulot umano ng isang mag-aaral. Nakaagad niyang ipinaalam sa kanilang guro, kaya agaran ding rumesponde ang mga kapulisan. Dahil dito, naglabas din ng suspensyon ng klase sa lahat ng paaralan sa Pangil, maging ng pasok sa munisipyo. Wala naman daw nakitang bomba ang otoridad sa eskwelahan, kung saan nakitang bomb threat pero patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. May mga CCTV naman po doon sa eskwelahan ngayon, so nakipag-coordinate na kami sa school principal para ma-check po namin yung CCTV footages po. Sugatan ng 2 katao ng pagsasaksaki ng isang lalaki sa Lemery, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sugatan ang lalaking ito matapos saksaki ng isa pang lalaking nakaalitan umano sa Lemery, Batangas. Sa investigasyon ng pulisya, nag-ugat ang alitan ng dalawa ng batuhin ng suspect ang windshield ng sasakyan ng biktima sa hindi malamang dahilan. Nung puntahan ng ating biktima para kumprontahin, nauwi sa away at nagkaroon sila ng pagbubuno. Lingid naman sa kanyang kalaman, may dalang kutsilyo itong ating suspect at yun nga, nasaksak nitong ating biktima na nagtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Sinubukan pa raw awatin ng isa pang residente ang suspect, ngunit nasugatan ang kanyang kamay ng tangkang agawin ng kutsilyo sa suspect. Isinugod sa ospital ang mga biktima habang naaresto sa isinagawang follow-up operation ang suspect. Narecover sa crime scene ang kutsilyong ginamit sa pananaksak na may habang 12 pulgada. Paalala natin na maging malambig lang ang ulo. Pag may mga ganyang konfrontasyon, mag-usap sila ng maayos para hindi po nauuwi sa mga ganyan na nagkakasakitan at mauuwi pa sa pagkamatay ng ating biktima. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa mga biktima at sa suspect para sa kanilang pahayag. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, mainit at malinsangan ng panahon sa malaking bahagi ng bansa. Pansamantala kasing humina ang amihan at hindi halos umaabot sa ating bansa. Easterlies o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko ang umiiral ngayon, kaya mainit sa maraming lugar. Gayunpaman, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Cavite, Mindoro Provinces, Marinduque, Palawan at Quezon. Bahagya namang mababawasan ng ulan pagsapit ng gabi. Asahan din ang tsansa ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, wala pang namamataang sama ng panahon na posibleng makaapekto sa bansa sa ngayon, pero hindi inaalis ang posibilidad na may mabuong cloud cluster o kumpol ng kaulapan sa loob ng PAR. Masaya sina Dingdong Dantes at Marian Rivera na makatrabaho muli ang isa't isa sa pelikulang Rewind. Samantala, may birthday message si Bianca Umali kay Black Rider star Ruru Madrid. Narito ang report ni Hazel Alviar. Masaya at excited daw ang Kapuso royalties na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera na makatrabaho muli ang isa't isa sa kanilang pelikulang Rewind. Masarap daw sa pakiramdam ni Dingdong na muli niyang nakasama si Marian sa pelikula pagkatapos ng 13 taon. Ayon sa Kapuso royalties, marami daw ang may inspire kapag napanood na ang kanilang pelikula.
Nagpaabot naman ng kanyang mensahe ng pagbati si Bianca Umali sa kaarawan ng kanyang real-life boyfriend na si Ruru Madrid. Sa dami raw ng mga nagpaabot ng pagbati sa Black Rider star, mas ginusto raw niyang siya ang huling bumati rito. Saad pa nito sa kanyang caption, isa raw si Ruru sa mga biyayang dumating sa kanyang buhay. Samantala ngayong Martes, pinaghahandaan na ni Romana ang kanyang misyon, ang pagpatay kay Black Rider. Ano kaya ang mangyayari sa pagtatagpo ng kanilang mga landas? Ang mga eksenang yan abangan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Pinailawan na ang Christmas Tree of Hope at iba pang dekorasyong pampasko sa Ibaan, Batangas. Tampok din sa pailaw ang habing Ibaan ay pinagmamalaking produkto ng bayan. Silipin yan sa report ni Denise Abante. Mga naglalakihang Christmas ball, candy cane at mga regalo ang bumalot sa nasa 20 talampakang Christmas tree na pinailawan nitong Sabado sa Ibaan, Batangas. Tinawag nila itong Christmas Tree of Hope. Ayon sa pamunuan ng bayan, layo ng taunang pailaw na mapasaya at mabigyang halaga ang mga residente sa kabila ng mga pagsubok na kinaharap ng bayan. We're making memories sa mga bata na nakagista nila na yung park ay nagkakailaw at naglibre silang nakakapunta dito para sa mga taga-Ibaan. I'm having the nostalgic na part, pero it's more of giving hope, always giving light for Christmas season sa mga tao, may pera o wala. Nagliwanag din ang municipal grounds ng bayan sa mga dekorasyong pamasko gaya ng ilang life-sized reindeers, gingerbread man at teddy bear. Mababakas ang saya sa mukha ng bawat residente na pumunta at nakisaya sa taunang pailaw. Siyempre napakasaya, napakasiglang tingnan ng bayan kapag mayroong pailaw talaga. Nawawala po talaga dahil nararamdaman na talaga natin ang dama ng Pasko. Nakakatanggal stress, masaya. Para mas malibang naman. Mas iba yung nakaka-attend ng opening gaya nito. Buong pamilya, walang sakit, mga ganon. Hindi rin mawawala sa mga dekorasyon ng pinagmamalaking produkto ng bayan ang habing Ibaan. Laking pasasalamat din ng mga maghahabi na patuloy na nakikilala ang kanilang produkto hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Naku, napakasarap sa pakiramdam. Talagang naglulukso ang aming mga puso kasi binigyan nila kami ng parangal ngayong gabi. Kahit mahirap, patuloy lang ang habi! Bukas ang pailaw simula alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi at magtatagal ang pailaw hanggang ika-7 ng Enero sa susunod na taon. Merry Christmas, mga kapuso! Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, December 6, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Lipa at lungsod ng Tanawan, kasama ang mga bayan ng Mataas na Kahoy, San Jose at Cuenca, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng paglalagay ng feeder metering sa San Jose Substation Feeder 1, kalinsabay ang pagpapalit ng pole top pin at clearing ng mga linya. Mga kapuso, partner, ayon nga sa Fivox, posible ang aftershocks dahil sa paglindol na naranasan natin kanina. At kung may pagyanig, huwag kalimutang mag-drop, cover, and hold. Doble ingat mga kapuso at manatili pong nakatutok sa GMA Integrated News para sa pinakahuling balita tungkol sa lindol. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV. www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 20 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.